Hi mga mama, welcome back to my channel. So today's video is kakatapos ko lang maligo. Thank you pala kay Bebang kasi naliguan niya tayo. As usual, si Bebang na magpapaligo sa akin. And nakapag-linis na rin ako ng aking tahe. Tapos, ano pa ba? Nakapag-blower na rin ako. So, skincare lang tayo. Na-miss ko to pag-skincare kasi ito yung hindi ko nagagawa. Nakaraan pa. Kasi nahihirapan akong kumilos. Pero ngayon, kaya ko naman na siya. And plano ko rin bago matapos tong taon. O hindi na-aabot kasi ano na pala ngayon. Baka January, mga 3rd, ganyan, magpapafacial tayo. Kasi daming concern sa face ko. Pero kasi yung face ko kasi, sa mga di nakakaalam, nakomentan ko sa vlog ko, nasabi ko na to. Gumamit kasi ako ng exfoliating product. Tapos, kasi, ano kasi siya, ginagamit ko siya ng mga bakla, ng mga keki. So, sabi nila, maganda gamitin mo para matanggal yung mga ano mo. Kasi, yung una pa lang, malinis makinis naman mukha ko. Ang problema lang sa face ko, meron ako may mga whiteheads ako sa loob. Alam mo yung parang mga tigawat na di lumalabas, ganun. So, parang ano ko magaspang, pero walang tigawat, magaspang siya. Tapos, gumamit ako ng product na yun. Ang nangyari naman, lumabas na may mga tigawat. Ang nangyari, nagpupulbo ko nun. Tapos, sa sunscreen, tapos lalabas, ganun. So, parang feel ko, na-infect yung ano ko, na-infect tuloy. Parang na-damage yung skin barrier ko. Tapos, ito pa, yung sunscreen na ginagamit ko, parang hindi ako hiyang. Kasi pag every time na gumagamit ako, nangangate, namumula yung mukha ko. So, ngayon, hindi ko na ginagamit yung sunscreen. Mahal pala ng bili ko doon. Mga nasa 1 to ata yun. Ito yun, no? Maganda pa naman to kasi pang kids talaga siya. So, pag kids, di ba, less yung mga chemical, ganyan. Pero sa akin, hindi siya effective. Nakakaloka. So, ayun, kaya ang dami kong acne. Pero ngayon talaga, kumpara sa una nangyari, ngayon umunti naman na siya. Pero ganun pa din, marami tayong acne. So, magpapafacial tayo. Mga January 3rd na kasi dyan pala mag-open ang mga mga clinic. Pero, yun nga, dahil kasi nagtatanong sa akin kung magkano ba din nagastos ko sa akin breast augmentation, kung paano ako nakapagpa-breast augmentation, anong mga ginawa ko. Siyempre, nagpabuging tayo sa M-Aesthetic kay Doc Mike Bersosa. Doon talaga ako nagpabugi kasi nakita ko sa kay Jana Larman. Doon siya nagpabugi. So, nakita ko na magandang gawa kay Jana Larman. Inalagaan siya doon. So, doon ako nagpabuging. Tapos, ang maganda pa kasi, mentor brand yung ginagamit nila Doc Mike. Which is FDA approved. Tapos, US brand pa siya. Tapos malambot. Kaya nagustuhan ko talaga yung mentor brand. Doon ako nag-decide na breast augmentation. Nagpabook ako kay Doc gamit ang kanilang FB page. Pero kasi kinanta kasi ni Jana si Doc Mike na, Doc Mike, nag-message po sa si Jovin sa inyong page, papa-consult daw siya. Yun. Tapos doon nangyari, nagpa-consult na ako. Tapos huminto na rin ako sa pag-pills kasi syempre meron tayong surgery. Kailangan talaga huminto sa mga iniinom-inom ng mga gamot. So parang na-haggard tayo. Pero babalik din naman ako. Hindi pa ako nag-inom ng pills ngayon. Siguro babalik ako by January 1st na lang kung mag-inom ng pills ulit. Ngayon hindi muna. Makapag-tiis pa naman ako. Pero napapansin ko bumabalik na ako sa pagiging lalaki. Nawawala na yung sumpa. So happy naman ako sa naging result natin breast augmentation. I'm so happy nga kasi wala akong mga pasa-pasa. Kasi sa mga ibang trans pala nagpa-breast augmentation, pinapasa sila. Tapos ako hindi. So I'm so happy kasi hindi tayo nagkaganon. Tapos parang 5th day pa lang, nararampa ko na siya sa labas. Hindi naman yung parang nirarampa ko siya. Parang na-exercise na akong maglakad-lakad sa labas. Kasi kailangan din talaga may exercise ka talaga. Tapos, ayun, nagtataka ako kasi, di ba natanggalan na ako parang 4th day, natanggalan na ako ng drain, yung may syringe, tapos tinanggal na ako ng tahe, tapos mga 5th day, gumala na ako. Di ba gumala, parang naglakad-lakad na ako sa labas. Pagka-uwi ko sa bahay, ang daming dugo. Tapos doon ko na-realize na kaya pala maraming dugo kasi may butas pa pala yung yung dibdib ko, which is yung pinagdaanan ng drainage natin. So, parang nangyari, nilabas lang siya ng katawan ko yung dugo. So, madami. Di mo na nag-worry ako. Tapos, na-realize kayo nga pala, kaya pala ganyan kasi nilabasan pala ako ng mga dugo. Ito na nga inaabangan nyo kung magkano nag-gastos ko. Like kasi nagtatanong nito pa ulit-ulit. So, sabi ko, sa isang vlog ko na sasabihin para at least hindi na ako pa-comment na ganyan po, ganyan. Ang nagas ko po lahat sa aking breast augmentation is 170,000. Ayan, 170. Kasama na dun yung laboratory test. Tapos,
after the surgery, bigyan kayo ng gamot ni Doc Mike. Binigyan ako. Tapos pang 7 days yun. Pero may bibiling ka pa. Like, bibili ka pa ng ng gauze. Tapos bibili ka pa ng eto dito nga. Nandito kasi sa box ko yung mga pinamili ko. Bumili ka pa neto. Bibili ka pa ng cotton buds. Marami pa akong gauze kasi gagamitin ko pa siya. Ayoko magpakampante. Kahit close na yung sugat, anin ko pa rin siya. Lalagyan ko pa rin. Lilinis ko pa rin. Kasi syempre, di tayo sure, mahirap na. Diba? Tapos, bumili din ako nito. Ito. Pang ano to? Ano tawag nito? Pang antibacterial. Ayun. Yan lang. Yun yung pinamili ko. Tapos, yung laboratory test. Ang hindi kasama sa 170,000 is yung swab. Yung antigen. Depende rin kasi yan sa laki ng silicone ilalagay sa'yo kung magkano magiging price. Kasi sa akin, 350cc, 170,000. Tapos, ang alam ko, kapag higher, mas mataas yung CC, like 500, 430, ganyan. Siguro mga nasa around 180,000 na yon. Pero mas maganda pa rin talaga kung may plano kayong magpa-breast augmentation kay Doc. I-message nyo sa kanilang FB page kasi magre-reply naman sila, Doc. And then, hindi na naman breast augmentation ginagawa nila, Doc. Meron din silang, tawag nito, rhinoplasty, di ba? Yung kita nyo kay ate Ma'am Shane, di ba ang ganda ng ilong ni Ma'am Shane? Rhinoplasty, gumagawa sila, Doc, ng ng BBL, yung nagtatagal ng mga fat-fat. Ngayon naman, komportable na akong makakilos. Ay, di man gano'n komportable. Nakakabalik na ako sa dati kong ginagawa. Nahihirapan lang ako sa pagligo kasi syempre lagi ingat-ingat tayo, di ba? May sa CR madulas. Siyempre, kailangan steady ka. Mayroon na pag nadulas tayo, di ba? Iniingatan ko din. Pero, so far naman, iniingat ako yung sarili ko. Umiiwas ako. Sa alak, di ako nag-inom ng alak. Di ako nag-inom ng pills. Wala akong iniinom na anything na chemical. Panay lang ako kain. Kasi nagbabawi ako sa kain. Pero, after, December, matapos lang itong December ito, mag-diet na ulit tayo. Babalik tayo sa ating rock na mag-exercise, pero hindi pa ako pwede mag-treadmill, ang alam ko. Siguro after 2 months pa ako mag-treadmill. Kapag pakiramdam ko na wala na siyang maga-maga, kasi minsan minamaga. Tapos, ito pang nakakatawa, pag umiinom ako ng malamig na tubig, nararamdaman ko yung lamig ng tubig sa dibdib ko, parang dumadaan sa silicone. So, feel ko normal naman yun, kasi bago pa naman yung silicone natin. Pero, I'm so happy talaga sa ating result. And sabi ng mga boy, hindi siya halatang gawang-gawa. Kasi syempre, bago pa naman ako magpa-breast augmentation, meron na tayong dede. So, yung nilagyan siya, parang normal lang, parang wala nangyari. So, ang ganda ng hugis ng dede ko talaga. Ang ganda, I'm so in love. Kasi, hindi siya yung, alam yung silikonada. Kasi, nakakaloka. Kaya pa magpapa-breast augmentation talaga kayo, make sure nyo na ibagay nyo sa katawan nyo. Hindi yung parang, gusto nyo yung malaking-malaki na hindi na babagay. Pero, safe pa rin yan. Choice nyo pa rin yan. Siyempre, kabody your rules. Kayo pa rin mag-decide kung anong gusto nyo. Pero, para sa akin, mas maganda talaga kapag ibabagay mo sa katawan mo. Kasi may nakita ako na keki na nagpa-breast augmentation. Tapos, iba talaga. So, like ko lang dyan yung picture niya. Pero, iba-blur ko na lang yung face. Ay, yung tsura ng kanyang susang. So, parang ang tsaka, diba? So, mas maganda rin talaga. Makinig kayo sa mga doctors nyo. Kaila Doc Mike, sa mga surgeon, kung anong bagay sa inyo. Kasi siyempre, ibibigay nila yung best para sa inyo. Ngayon, di pa ako nakakapagkain. Anong oras na ba? 7:31 p.m. na di pa ako makain. Wala pa akong iniinom na kung ano. So, bala ko muna magkape sa labas. And then, let's see kung anong makakain ko, anong kakain ko sa labas. For sure, kasi wala nang benta. Kasi bukas, New Year na. Spanish latte.
don't want to be popular. So you want to be stuck with the nerds and freaks for 3 more years? We are nerds and freaks! Yeah, but maybe we don't have to be. So, ayan, nanonood tayo ng Stranger Things. And, ano ba tawag na ito? Dito, wait lang, no filter. Dito ko na tinatapos ang aking vlog. Again, thank you so much for watching. And, gusto ko na sabihin na Happy New Year. Kasi tomorrow na yung New Year. Oh my God, 2024 no. Oh my God, ang bilis ng panahon. Oh my God. So, gusto ko lang sabihin na sana sa pagpasok ng 2024 is maging happy tayong lahat. Mas mag-focus tayo sa anong goal natin sa life. And magkaroon tayo ng boundaries sa ating self para mag-improve tayo. So, ayun lang mga mama. Thank you so much for watching. And I'll see you next year. Oh my God! Oh my God! Magkikita-kita tayo sa 2024. Oh my God, I love you so much, guys. Oh my God, I'm so happy. Bye-bye, I love you. Mwah, mwah.